Okay, so ngayon, ano ang ating tinalakay noong nakaraan? Maikling kwento po. Tama, may kwento. Ano nga ang maikling kwento? Margie? Ang maikling kwento ay tungkol sa kwento na nagawa ng isang Tama. So, ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, ilalahad ko muna sa inyo ang mga layunin. So, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan una na tutukoy ang kahulugan ng epiko sa pamamagitan ng pagdedebate sa nagkakitang balita, isyo o usapan. Pangalawa, napapahalagahan ng mga mag-aaral ang epiko at mga elemento nito sa pamamagitan ng pagsagot at pag-aambing sa totoong buhay. Ang pangatlo ay nagagawa ang mga mag-aaral ng slogan tungkol sa epiko at mga elemento nito. Ngayon, gusto mo ba ng laro? Gusto? So, ngayon, may mga larawan ako dito at ang iyong gagawin ay hulaan kung ano ang mga larawan. Ito ay magkakauli lamang. So, handa na ba kayo? Yes. Ang makasagot ay may chocolate mamaya. So, sa unang larawan, ano ang nakikita nyo? Mga bayani. Tama. Ako, Kilala nyo ba ang chocolate. mga bayani ito? Opo. Sino ang mga ito? Andres Bonifacio. Sino pa? Apolinario Mabini. Tama. Jason Ruiz. May tama kayo. Ngayon, ang pangalawa naman ay ano ito? Tama, mga superhero na may mga Kapayapaan. Mga kapangyarihan. Kilala niyo ba kung sino ito? Opo. Tama. Spider-Man. Ano ba nito? Spider-Man ako. Spider-Man. Mabuti na Spider-Man so ako. ngayon, bago tayo dadako sa ating gawin, may talasalitaan tayo. Una, sagumpain. Ito ay mga salita na madaling lagat at may mga malalalim na
Aliguyod at Binuyagan at sa wakas ay natigil ang bakbakan. Nag-uusap at nagkakasundo sila ng payapa. Buong lugod na sumang-ayon ang lahat ng tao sinayo ng malanga at nalindigan at ipinagdiwang nila ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matalik na magkaibigan sina Aliguyod at Binuyagan. Naging asawa ni Aliguyod si Bugay, samantalang napag-asawa naman ni Binuyagan ang kapatid na babae ni Aliguyod si Aginaya. So, ang dalawang pamilya ay iginalang na lahat sa ibugaw at mamuhay ng masaya. So, anong nangyari kay Binuyagan at Aliguyod? Tama, sila ay nagkabati. Ngayon, para sa ating gawain, papangkatin ko kayo sa dalawa. Ito ay ang pangkat una at ang pangkat dalawa. Ang ating gagawin ngayon ay magdidebate tayo tungkol sa ating binasang kwento. Naintindihan ba? Okay. So, ito ay ang pangkat sang-ayon. At ito naman ay ang pangkat hindi sang-ayon. Ngayon, ito ang rubric sa ating gawain. So, nilalaman 20 puntos. Magsasalita sa 20 puntos. Kooperasyon 10 puntos. Ang total of 50 puntos. Ngayon, ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagkakanta. So, ngayon, ang uunahin natin ay ang pangkat sang-ayon. So, pangkat sang-ayon. Sino ang inyong representative? So, pangkat sang-ayon. Bakit niyo sinusuportahan ang kwentong epiko na hugot ni Aliguyod? Bibigyan lamang kita ng 1 minuto sa salita. Kung ay naniniwala na ang ibig kong bulbul ni Aliguyod ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapakita ng ating kultura at tradisyon. Ang mga kantong ito ay nagpapalagan ng mga aral at pagpapahalaga ng lahat ng pamana sa susunod na henerasyon. Ang epeko ay nagtitintaan ng pamaglalan natin ang ating mga bayani at ang kanilang pangayanihan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng inspirasyon upang magpapakabayani rin sa ating araw-araw na buhay. Okay, salamat pangkat sang-ayon. Ngayon, pakinggan naman natin ang pangkat hindi sang-ayon. Para sa inyo, bakit hindi na mahalaga ang epikong hugot ni Aliguyod? Ito sa harapan, maganda. Kami ay naniniwala na ang epikong hugot ni Aliguyod ay hindi na naaangkop sa kasalukuyang panahon sapagkat ang mga sitwasyon at problema ng mga tauhan dito ay malayo na sa mga nararanasan natin ngayon. Ang mga kabataan ngayon ay mas nakatuon sa mga modernong isyu at teknolohiya. Ang mga kabataan ngayon ay mas nakakit sa mga modernong anyo ng politikan at aliwan tulad ng mga pelikula at social media. Hindi na nila masyado binibigyan pansin ng mga tradisyonal na kwento tulad ng mga epiko. Mas pinipili nila ang mga bagong kwento na mas makaka-relate sila. Okay, salamat pangkat hindi sang-ayon. Ngayon, pangkat sang-ayon, may lipat pa ba kayo sa pangkat hindi sang-ayon? Dito sa harapan, Mister. Ang hugot ni Aliguyod at pagpapasimulo ay mahalaga bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa ating upang maging
habang mahalaga mga tradisyonal na kwento tulad ng kudhod ni Alipuyon, kailangan din nating isalangalan ang pagbabago ng panahon at interes ng mga kabataan. Dapat tayong maging bukas sa mga bagong anyo ng pagpapahayag at pag-aangkop ng mga kwento upang mas maging makabuluhan ito sa kasalukuyan. Okay, maraming salamat. Pangkat-una, pangkat-dalawa. Ngayon, sana may natutunan kayong aral sa ating pagdedebate ngayon tungkol sa kwento. Ngayon, ito na ang inyong puntos. Sa pangkat-una, nakakuha kayo ng 50 puntos. Palakpakan ang sarili. Ang pangalawa naman ay nakakuha rin ng 50 puntos. Palakpakan ang sarili. Okay, mga bata. Nag-enjoy ba kayo sa ginawa natin yung aktibidad ngayong araw? Naintindihan niyo ba kung patungkol saan ang kwentong binasa ni teacher? Patungkol saan? Mahusay. At meron talaga kayo natutunan sa ginawang aktibidad ngayon. So, bago ako pumunta sa ating talakayan ngayong araw, meron akong kaunting karagdagang katanungan. Handa na ba kayo? Para mas maunawaan nyo kung patungkol saan ang tatalakayin natin ngayong araw. Are you ready, guys? Ay, mga bata? Unang katanungan. Sino nga ba ang pangunahing tauhan sa kwento? Wait, before, anong patakaran ni teacher kanina? Gustong sumagot? Taas ang kamay. Okay. Number 1. Sino gustong sumagot? Okay. Papalso? Very good. Wow, nakinig talaga siya sa kwento. Pakpak! Number 2. Taas ang kamay. Sige, Ezra. Ang tanong. Batay sa nagawang debate kanina, patungkol saan ang talakayan natin ngayon? Ang sagot. Base sa ating ginawang debate kanina, sa tingin ko po, ating topic ngayon ay tungkol sa edisyon. Good! Pakpak! Dali-dali, talagang nakinig si Ezra sa ating aktibidad na ginawa kanina. Pangatlo. Question. Ano nga ba ang kahulugan ng epiko? Wala? Jason? Ay, Mark? At ang kahulugan ng epiko po ay malaki sa karayanihan. Very good, Pakpak! Okay, pang-apat na katanungan. Ano kaya ang kahalagahan ng epiko sa totoong buhay? Ay, dito tayo. Since ayon kayo sa debate na ginawa natin kanina, sino gusto sumagot? Okay, Jason? Kahalagahan ng epiko sa ating buhay ay ito ang silbing gabay sa ating kung paano tayo magiging bayani sa ating sariling buhay at mga kabutihan asal para sa ating mga buhay. Very good! At ngayon ay nakakasagot kayo sa aming katanungan. Meron ba kayong idea kung patungkol saan ang tatalakayin natin ngayon? Okay, patungkol sa epiko. Basahin yung lahat. Okay.
ito daw ay isang uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan, pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa kanilang kaaway, na halos hindi mapaniwalaan dahil meron ito mga pangunahin ay meron ito tagpo ang makababalaghan at di kapanipaniwala. Naintindihan? Or ang epic ay isang kwentong patungkol sa kabayanihan at punong-puno ng kagilagilalas na pangyayari. Naintindihan kung ano ang epic ko? Mga bata? Okay. Ngayon ay pupunta na tayo sa elemento ng epic ko. Number 1, pakibasa. Okay. Una, meron tayong banghay. Ang banghay ito ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari base sa ating binasa na kwento patungkol ni Hudhud ni Alibuyon. Ang banghay ay merong ibang parte. Number 1, we have a, para mabuo or masabi siyang banghay, meron siyang 5 parte. Ang una ay simula, tunggalian, kasukdulan, kaligtan, ug, at wakas. Sa simula, doon natin makikilala ang mga pangunahing tauhan, kagaya na lamang ni Alibuyon, ang pangunahing tauhan sa binasa natin, tulak pa sa laysay, which is the Epico. Number 2, we have a tunggalian. Sa tunggalian, doon makikita ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan. Sa binasang tulak pa sa laysay o Epico, ano ang tunggalian? Ano ang may tutuloy na tunggalian sa binasang ang pakikipag-away ni Alibuyon ka binuyagan. Ayun ang may tutuloy na tunggalian sa tinalakay natin na tulak pa sa laysay. Pangatlo, meron tayong kasukdulan. Ito ang pinakamataas na pangyayaring magaganap sa isang kwento, kung saan malalaman natin kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan. Naintindihan mga bata? Number 4, we have a kakalasan. Dito natin malalaman kung magtatag-ay siyang magbibigay daan papunta sa wakas. Dito natin malalaman kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi. And number 5, meron tayong wakas, kung saan malalaman natin ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan. Naintindihan ba kung ano ang banghay? Pangalawang elemento ng Epico, pakibasa ang mga bata. Ang matalinghagang salita ng mga bata ay ang mga salitang matalinghagang na may salitang hindi nagbibigay ng direktang kahulugan. Kagaya na lamang ng ating talasalitaan na discuss. Kagaya na lamang ng talasalitaan na number 1, ay meron tayong sagupain. Ang meaning ay, ang kahulugan ay, pakibasa. Okay. Sino makakapagbigay ng example kung ng isang matalinghagang salita na may ibang kahulugan?
Okay, wala si teacher na lang. Balat sibuyas. What's the answer? Sino sumagot? Isa? Pwede, baka ang tamang sagot ay mahiyain. Okay, anak. Mahiyain. Okay. Iba pang halimbawa ng matalinghagang salita. Mapaglupit ng buhangin. Meron kang idea? Mapaglupit ng buhangin. Okay, wala. Ang kahulugan ay sinungaling. Naintindihan niyo kung ano ang matalinhagang salita? Pangatlong elemento ng etiko, pakibasa everyone. Sukat at inayos. Ang sukat ay ang bilang ng patid sa bawat taludtod. O ngayon, ang sukat ay ang bilang ng patid sa bawat taludtod. Marunong ay, pwede dito sa sukat at indayog, pwede tayong gumamit ng formal o di formal o malayang magsusulat. Pero, ang sukat ay dapat natin gamitan ng wawaluhin, 12 patnig, 16 na patnigan, o sakto. Marunong ba kayo sumulat ng isang tula na merong patnigan? Okay, sige. Matututo kayo yan sa next na sukat at indayog. Ang indayog, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng indayog? Ang indayog ay isang diwa o nilalaman ng isang kwentong etiko. Siya ang nagbibigay ay sinusulat siya sa pamamaraang na aliw-aliw. Naintindihan mga bata kung ibig sabihin ng sukat at indayog? Ang pang-apat na elemento ng etiko ay tauhan. Pakibasa everyone. Madaling maintindihan si ba ang tauhan, kagaya na lamang ni Limudod sa pangpangunahing tauhan sa binasang kwento kanina. And panglima, we have a tagpuan. Pakibasa everyone. Ang nagtutuan Ang tagpuan ay isang lugar at oras kung saan naganap ang pangyayari. Kagaya na lamang, halimbawa, kagaya na lamang sa tinalakay natin ang kwento ni Mudhod, ni Alibuyon. Saan maaari silang naganap ang mga pangyayari? Kasi sa nabanggit sa kwento ko kanina. Sa lalawigan ng Ifugao. Naintindihan kung ano ang tagpuan? And the last one we have ay meron tayo tugma. Pakibasa. O, naintindihan nyo? Kung ano ibig sabihin ng tugma? Ang tugma daw ay matatagpuan lagi sa uling pantig ng bawat. Good. For example, meron na example si Jason. Go. Mahal kong Reyna, napalala ni Ay Micaela. Okay. Nakita o narinig nyo ang tugma? Sa unang talikuran, sa pangalawang talikuran. Okay? Naintindihan ang elemento ng etiko?
Naintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng umiikot ang kwento sa panganib ay sa mapanganib na pakikipagsapalaran ng bayani. Base dun sa tinalakay natin, magbinasa natin na kwento kanina, sino ang pangunahing tauhan? Sa kanya umikot ang kwento kung saan nararanasan niya ang mapanganib na pakikipagsapalaran as a pangunahing tauhan. Pangalawa, pakibasa. May mga bansa o pagkakanlan na Si Alibuyon, di ba pinanganak siya? Mandirigmana. Para maging mandirigmana sa kasalukuyan. Naintindihan kung anong bansa o pagkakilanlan ng mga tauhan. Si Alibuyon ay isang malakas na bayani. Pangatlo, meron tayong may malawak na kagustuhan. base sa pinasa natin na kwentong masalaysay o epiko na about ni Alibuyon, meron silang malawak na tagpuan kagaya na lamang sa bahay, sa labas. Pwede natin matuturing na tagpuan. Number 4, pakibasa sabay-sabay. Number 5, we have a nalalaman ng mga talinhagang salita. Alam niyo kung naintindihan niyo ng nagalaman ng mga talinhagang salita. Ang mga salitang may ibang kahulugan. Okay, mga bata, so gusto niyo ba ng karagdagang puntos? Okay. So, ngayon ay lalako tayo sa pangkatang aktibidad. So, papangkatin ko kayo sa ito ang unang grupo at ang pangalawang grupo. Ang gagawin niyo ay magbibigay ako nito one paper at dito ninyo isulat ang inyong gagawing slogan. So, simple lang ang inyong gagawin. Kayo ay gumawa ng slogan tungkol sa kahalagahan ng epiko. Pero, bago natin sisimulan ang paggawa ng slogan, ay babasahin ko muna ang rubrics ng slogan. Una, nilalaman 20 points, pagkamalikhain 10 points, at operasyon 10 points, kabuuan 40 points. Naintindihan niyo ba? Okay. Maaari na kayong magsimula at bibigyan ko kayo ng 5 minuto. So, meron na lang kayong 2 minuto para mag-isip ang slogan. So, sa unang pangkat, sino ang yung napiling representative? Okay. Sa pangalawang pangkat, Raven teacher. Magsimula na tayo sa unang pangkat. Ang slogan natin ay palawakin ang epiko para kabayanihan ay matututunan. Dahil ang pagiging bayani ay kailangan din natin mapahagi at matutunan sa ibang tao at papalawak natin ito galing sa ibang tradisyon ako sa pamumunisyon at kaya sila ay ma-preserva nila ang dapat matutunan na kabayanihan. At yun lang. Palakpakan ang unang grupo. Pangalawang grupo, pumunta na dito sa harapan at ibahagi sa iyong klase. Ay mga klase, kami pala ang representative na grupo. Ang sinulat namin sa slogan ay ang epiko ay basahin at antikin. Ang slogan namin sinulat ay nagalayon na mahihikayat sa mga mag-aaral na mabasa ng mga epiko. Ito ay hindi lamang magbibigay ng aliw, ngunit magbibigay din ng aral. Okay, palakpakan ang
magtataya. Kaya magbibigay ako ng ay, sorry, nakalimutan ko pala ang score ng bawat grupo. So sa unang pangkat, kayo ay may 40 points. At ang pangalawang pangkat ay may 40 points. So, nadako na tayo sa ating pagtataya. Ito nyo sasagutan ang inyong pagtataya sa ating ibibigay na mga papel. So, meron kayong 2 minuto para sagutan ang pagtataya niyo. Okay na ba?